Sa isang isla sa Infanta ay may usap-usapan tungkol sa isang halimaw sa gitnang bahagi ng karagatan kung saan pag narating ito ng mga nangingisda ay wala nang nakakabalik ng buhay. 12 taon pa lang si Alfredo nang maulila siya sa kanyang tatay. Masipag at hindi nagsasayang ng pagkakataon, yan ang prinsipyo ng pumanaw niyang tatay. Noong mga panahon na iyon ay walang trabaho ang ina ni Alfredo, kaya doble kayod ang ama niyang si Nardo. Dahil sa salat ang kanilang pamumuhay, ay pinipilit pa rin ng ama ni Alfredo ang pumalaot. Palagi naman nakakauwi ng ligtas ang ama ni Alfredo kahit napalaot ito ng masamang panahon. Matapang kasi ang ama ni Alfredo. Noong mga panahon na iyon ay kumalat na ang mga balita patungkol sa mga mangingisdang nawawala. Kaya naman ang may bahay ni Nardo na si Carmina ay nag-aalala sa kanyang asawa. "Mahal, maaari ba tayo makapag-usap?" Malimbing nitong sabi kay Nardo. "Oh mahal, ano bang nais mong sabihin?" Tugon ni Nardo. "Nag-aalala kasi ako sa mga balitang nasasagap ko tungkol sa mga kagaya mong nangingisda." Alam ko na ang gusto mong sabihin. Tungkol ba ito sa kumakalat na balita tungkol sa halimaw sa dagat? Tanong ni Nardo. "Oo mahal, nag-aalala ako para sa iyo." Kabadong sagot ni Carmina. "Batid ko ang mga kumakalat na balita tungkol sa halimaw. Ngunit paano tayo kakain at paano ang pag-aaral ng anak nating si Alfredo? Kung titigil ako sa pangingisda ay mamamatay tayo ng dilat." Matapang na saad ni Nardo. Wala nang nagawa si Carmina kung hindi ang sumang-ayon na lamang sa sinabi ni Nardo. "Mahal, aalis na ako. Naghihintay na ang mga kasama ko." "Oh sige mahal. Ito ang pagkain mo at ang pamalit mong damit." Tura ni Carmina kay Nardo. "Oh, Alfredo, ikaw na bahala sa nanay mo. Huwag mo siyang iiwan dahil wala ako dito." "Opo, itay. Mag-iingat ka po, itay." Kinaumagahan ay nagulantang si Carmina nang may kumatok sa kanilang pintuan. "Carmina! Carmina! Gumising ka dyan!" "Oh, Elmer, ba't ba ang ingay-ingay mo? Kaya aga-aga nakakabulahaw ka." Nung binuksan ni Carmina ang pinto ay namutla si Elmer at pawis na pawis ito. Kasi Carmina." Hindi mabigkas ni Elmer ang sasabihin niya. "Ano ba kasi yun, Elmer? Sabihin mo, ano ba yun?" "Nakita yung bangka nila paring Nardo sa kabilang isla. Nawawala sila paring Nardo." Natigilan si Carmina nang marinig ang sinabi ni Elmer. Narinig ito ni Alfredo. Inay, ano po ang nangyari kay itay?" Tanong ni Alfredo na mumukat-mukat pa na walang maintindihan sa nangyari. Dali-dali lumabas si Carmina at iniwan si Alfredo na hindi nasagot ang tanong niya. Lumipas ang ilang oras at nakabalik na si Carmina sa bahay. Tulala si Carmina na hinang-hina ang katawan. "Inay, asan ang itay?" Hindi sumagot si Carmina. Napansin ni Alfredo na tanging tsinelas lang ng kanyang ama ang dala ng kanyang ina. Ang tanging naging sagot na lang ni Carmina sa mga tanong ni Alfredo ay isang mahigpit na yakap. Pero batid ni Alfredo na may masamang nangyari sa kanyang ama. Lumipas ang ilang buwan na hindi pa rin nakikita ang katawan ni Nardo at ang mga kasamahan niya. Mas lalo pang umingay ang patungkol sa halimaw nang masundan pa ito ng mga ilang pagkakawala ng mga mangingisda. Habang si Alfredo ay nagtanim ng galit sa kanyang dibdib na parang gusto niyang panagutin ang halimaw at maiganti ang kanyang ama. Dumaan ng maraming taon ay tumungtong na sa edad na 22 si Alfredo at nakilala niya ang isang matanda na si Mang Nestor. Nakilala sa pag-aanting at kilala sa pagpuksa ng mga masasamang elemento. "Mang Nestor, palagay ko panahon na upang harapin ko ang halimaw." "Sigurado ka ba, iho?
Oo naman, Mang Nestor. Palagay ko ay sapat na ang panahong ginugol ko sa pagsasanay para sa labang ito. Tandaan mo lang, Iho. Ang binigay ko sa iyong punyal ay hindi dapat gamitin sa masama. Payo ng matandang si Mang Nestor. Gaya ng ipinangako ko, Mang Nestor. Mapuksa ko lamang ang halimaw ay agad ko itong ibabalik sa iyo. Ang punyal kasi na tinutukoy ni Mang Nestor ay pamana pa sa kanya ng lolo nito sa tuhod. Kung saan ang punyal na ito ay mawawala ng bisa kung sakaling labagin mo ang kondisyon ng punyal. Na maaring maging kapalit ito ay ang buhay ng gumagamit nito. Ang punyal kasi ay gawa sa bato na nanggaling pa sa tipak ng bulalakaw. Kung saan bago mo mapagana ang punyal ay kailangan mong magbigay ng kondisyon para ito ay mapasa iyo. At ang binigay na kondisyon ni Alfredo ay ang kanyang sariling buhay. Tandaan mo, Iho, na hindi sa katawan ng kahinaan ng halimaw. Sa gitnang bahagi ng ulo nito, sa pagitan ng dalawang mata ng halimaw. Paalala ni Mang Nestor kay Alfredo. Agad namang naglayag si Alfredo patungo sa gitna ng karagatan. At bago siya makarating sa gitna, ay bumungad sa kanya ang makapal na ulap. Tumaas ang balahibo ni Alfredo. Ramdam niyang malamig ang pawis niya. At ilang saglit pa ay may biglang sumagi sa kanyang bangka. Ilang saglit pa ay nagpakita na sa kanya ang halimaw. Sobrang nakakatakot sapagkat namumula ang mata nito at may matatalim ng ngipin. At biglang nagbalik sa kanya ang alaala, ang bawat iyak ng kanyang ina sa mahabang panahon. Ay tulala pa rin ang kanyang ina at hindi makausap. Dahil dito ay hindi na nagsayang ng oras si Alfredo at agad sinugod ang halimaw. Ngunit sa kasamaang palad bago niya masaksak ang halimaw ay nakagat siya sa braso. Na siyang dahilan upang maputol ang braso ni Alfredo. Kaya naman napatras si Alfredo. Sumugod ulit si Alfredo sa likod ng halimaw. Tumalon upang maibaon ni Alfredo ang punyal. Kung saan ay talagang pinuro nito ang tinuro ni Mang Nestor sa kanya. Inay, pansamantala muna akong aalis. Hahanap ako ng solusyon upang mabigyan ng hustisya si Itay. Tura nito sa kanyang ina na tulala pa rin dahil sa sobrang dinibdib ang pagkawala ng kanyang asawa. Kinaumagahan ay may kumatok sa bahay ni Carmina at nang buksan ni Carmina ang pinto ay bumungad sa kanya ang isang lalaking matipuno ang katawan. At may pasan itong ulo ng animoy malaking isda. Nakakatakot dahil sa mga malaking ngipin at pulang mga mata nito. Anak, Alfredo, ikaw ba yan? Tanong ni Carmina na tila di makilala si Alfredo dahil sa matagal na panahon nitong pagkakawala. Oo, inay. Ako nga ito. Natupad ko na ang pangako ko sa inyo. Agad namang niyakap nito ang anak niyang si Alfredo kahit ito ay duguan. Sa pagyakap ni Carmina sa kanyang anak ay napansin nito na tila wala ang kaliwang braso ni Alfredo. Anong nangyari sa braso mo? Baliwala ito, inay. Ang malaga ay matatahimik na ang ating barangay at wala ng anak ang mawawala ng tatay. Nagbalik sa dating ngiti si Carmina at masayang inaalagaan ni Carmina ang mga apo niya mula kay Alfredo. Si Alfredo naman ay isang ulirang ama na ginagawa ang lahat para sa kanyang anak at sa kanyang butihing may bahay. Di naglaon, naging kawani ng barangay si Alfredo bilang bantay dagat na nagsasaayos ng kalinisan at nagtuturo sa mga kabataan kung paano pahalagahan ang mga yamang dagat. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Hanggang sa muli mga kagimbal. Maraming salamat po.